dito sa Makati ay 97% na yung status ng data transmission. Ang hinihintay na lang dito ay 9 na barangay. Pero ganun man ang sitwasyon, naka-antabay na rito si outgoing Senator Nancy Binay. Siya ang leading sa mayor race at anytime soon ay naghihintay na lang din sila ng kanilang proclamation. Ang naging leading candidate naman sa vice mayor post ay si Kid Peña. Ito ay isang wala sa kabilang party, katunggali. Bale, ang naging tama nga yung nabanggit mo, ang naging katunggali ni Senator Nancy Binay ay ang kanyang brother-in-law na si Luis Campos. Ang naging lead din ay around sa 120,000, more than 120,000 votes yung initial, yung so far count nung kay Nancy, and around 90,000 plus naman kay Luis Campos. Para naman sa Congress post sa 1st District, ang nanalo ay si Monique Lagdameo. Yun siya yung leading. At sa 2nd District naman ay si Alden Almario. Tapos naman, inaantabayanan na lang natin itong data transmission talaga. Yun, yung proclamation here will be done anytime soon. So yun ang latest na sitwasyon mula rito sa Makati City. Bam Alegre ng GMA Integrated News. Balik sa inyo dyan. Bam, anong atmosphere diyan sa iyong kinaroroonan? May mga video kami nakikita rito. Sino yung mga nandyan na naghihintay para sa proclamation? So mostly supporters talaga ni Senator Nancy dahil nagkataon din na birthday niya nung May 12. So medyo festive din yung feeling ng kanyang mga supporters. Wala pa, hinihintay pa natin yung makita rito si Kid Peña, pati yung mga nanalo from their side sa mga Congress post. So far nandito, si Senator Nancy, yung kanyang mga kapatid na si dating Mayor Junjun Binay, yung isa pa niyang sister. Noticeably absent, wala rito si yung incumbent mayor na si Abiel Binay. So, yun, yung kanilang situation sa kanilang family. Medyo talagang naging forefront yun na nagkaroon ng clash yung si Mayor Nancy Binay versus yung kanyang brother-in-law for the mayoralty post. Kanina kasi may mga kausap itong si dating Senator Binay at parang may ini-explain itong video ang ating nakikita ngayon. Sino yung mga kausap niya at ano yung mga pinapaliwanag? Mukhang marubdob yung kanilang pag-uusap. Kanina tinatanong kasi nila kung talagang necessary ba na hintayin pa yung 9 na barangay. Para magkakaroon ba talaga ng sizable effect siya doon sa lead na hawak so far ni Senator Nancy Binay. Pero ano nangyari? Nakaupo na lang dito sa candidate corner itong sila Senator Nancy. Just awaiting na lang din itong transmission. So 9 barangays na lang naman to. So parang they are willing to wait. Bam, sa yung mga nakakausap dyan, may naging epekto ba yung pagkabawas ng mga barangay dyan sa Makati, dito sa botohan ngayon? Tinanong din natin kanina, nakapanayam natin si Senator Nancy. Tanong ko na naging epekto sa kanyang kampanya. Nabawasan ng 10 barangay ang 2nd District nila dahil kinatigan niya ng Korte Suprema yung pag-transfer ng Fort Bonifacio, pati yung mga EMBO, yung mga enlisted men's barrio, doon papunta ng City of Taguig. Sabi niya, mas naging magaan yung campaign niya, nakatutok siya dun sa ibang mga barangay dahil medyo marami rin yung natapyas na mga barangay. So ito kasi yung first national and local elections na nabawasan yung populasyon ng Makati. So that's the first time na na-experience nila ito. And tinanong din natin kung anong naging panayam natin kay Senator Nancy, tinanong din natin kung ano ang sentiment din ni dating Vice President Jejomar Binay, pero wala pa siyang definitive na masagot kasi natulog daw ng maaga. So baka mamayang umaga pa niya malalaman yung sentiment ng kanyang ama. Kaugnay na kanilang upcoming win. So may gusto lang akong i-clarify kasi kanina pa natin pinapakita si Senator Nancy Binay. Kaya ba sila nandyan is they're already waiting for proclamation? Yeah, they're just waiting for the proclamation. Kasi na lang to meron na lang talagang 9 barangays na hinihintay para maging complete yung results. Once those 9 barangays are in, it's proclamation. The proclamation is already
about to happen here. Dito sa Makati Coliseum kung nasaan tayo ngayon, nandito na rin yung so very busy itong ating mga city board of canvassers dito na naasikaso na nila yung 9 barangays na yun. So yun nga, 97% na itong data transmission, so really about to finish. Bam, gaano kalaki ang lamang ni dating Senador Nancy Binay sa kanyang bayaw? Okay. Sorry. Sa natin kanina, sa initial results natin kanina, around nasa around 120,000 votes na si Senator. Teka, titignan natin yung scope nila. Andyan yung natin ba? Yung 120,000. Yung results nung... lamang ni Nancy. Ayos ang initial. Around, ito kasi kanina nakita natin yung results from the Comelec server as of past 11 p.m. Yung time na yun, around around 92% na yung data transmission noon. Ang si Mayor Nancy is around nasa 120,000 votes, 120,000 plus votes na. And the next candidate, si Luis Campos, is around 90,000 plus. So yun yung kanilang lead pagdating sa vote. Tapos malabo nang ma-overtake, no? Kasi 97% na lang ba? Ay, 97% na. Yes, so, yun yan. malabo nang ma-overtake. Yun yung kanilang dinidiscuss kanina kung pwede na bang walk off na lang. They're asking if talaga sizable ba yung 9 barangays na yun to affect the outcome, or regardless, talagang the lead will be maintained. So parang they just decided na lang na to wait na lang for the data transmission. Bam, i-remind mo nga kami, ano ba yung mga alliances nitong Binay family? Alam naman natin na medyo masalimot, hindi ba? Ano ba yung mga alliances nito magkakapatid, pati yung kanilang ama, dyan sa politika, sa Makati? Bam. Okay, visually pa lang, yung presence talaga is telling. And kompleto yung magkakapatid dito except si Mayor Abigail Binay. And then, of course, Luis Campos is the husband of Mayor Abigail Binay, and Luis is parang naging direct competitor talaga ni Senator Nancy for the mayoralty post. So yun yung major yung major situation doon sa kanilang pag-pursue nung mayor post. May family ties doon So it's Senator Nancy and his brother-in-law talaga. So that's the situation dito sa Makati. Okay, sige, abangan natin yung proclamation. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.